Basahin ko lang yung parte ng binanggit sa speech or sa pahayag ni Marcos Jr. Sabi niya rito, after nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies we have pursued over the past 4 years have been effective. Para bang sa tingin niyo ba parang kiniklaim niya na dahil sa kanya dahil kaya nangyari ito? Budol yun kay Maniwala kasi yung economic growth nga natin 2.8% na lang ng first quarter. December last year it was 3%. How can he claim that his economy is doing better when the economy is slowing further, no? So from 4.4%, from 4% in the previous years, 2.8% na lang ngayon. Dapat nga kung maunlad ang economy, kung maunlad ang kanyang polisiya, dapat ngayon 6% ang growth natin. Oo Diba? nga po. Kasi mababa yung base last year eh. Opo. Wala kang foreign investments, wala kang masyadong foreign direct investments, wala kang masyadong, even, marami nagsasarang mga stores dito. So pag nagsara sila, ibig sabihin, dadagdag yun sa unemployment. Opo. Kaya budol yung sinasabi niya, huwag kayong maniniwala dun, hindi yung totoo. Opo. So, kung ang ekonomiya natin, halimbawa, dito sa kasalukuyan, 2.8 yung pinaka-last natin po, no? Tapos yung ating inflation, nasa almost 7. Ito po ba ay senyales na naghihingalo or pangit ang ating ekonomiya? Actually, ang tawag dyan stagflation kasi mababa yung economic growth mo tapos mataas ang inflation kaya stagflation kasi parang stagnant yung economy, no? So, baka lumala pa yan ng second quarter kasi nagkaroon nga ng oil crisis starting late March. So, naramdaman yan talaga ngayong second quarter yung effect ng inflation. So, malamang pati yung unemployment tataas lalo. Ganyan. So, ewan ko nga kung saan niya kinukuha yung lakas ng loob niya para sabihin na ganyan. Kasi napakabaligtad dun sa katotohanan yung mga kiniklaim ng ating presidente ngayon. Pero nabanggit din kanina sa balita bago namin kayo nakapanayam na 2020 pa dapat, no? Panahon pa ni FPRRD, nakuha na dapat natin yung upper middle income kung hindi lang nagkaroon yata ng pandemya bilang kabahagi ng dating administrasyon. Kayo po ba yung naniniwala dito na baka mas mataas pa nga yung ating antas na sa kasalukuyan kung naipagpatuloy pa, Ma'am Cora? Actually, hindi naman sa akin importante yung ranking ng World Bank. Kasi tingnan mo sabi nila, upper middle income, ang threshold nila ay 4,636. So ngayon, ang ating GNI per capita is 4,850. Pag times 61 mo yan, so lumalabas less than 300,000 pesos per annum yan. So yung threshold nila napakababa, parang ano lang daily wage lang yan eh. Of course, that's per capita. So kung if you're family of 4, times 4 mo yun, so mga 1.2 million. But anyway, nung previous years, mas dama mo yung wealth ng bansa kasi mas maraming may trabaho, tsaka yung inflation nun mababa. Talagang lumala na lang nung pandemya. Pero before that, ang ganda ng mga numero eh. Ang ganda ng economy. Tapos pagkatapos nung pandemic, 2021, yung GDP growth natin was 5.7%. Tapos nung 2022, 7.6%. So dinala yan ng investments kasi yung investments ng 2021, 20%. At investments ng 2022 ay 13.7%. So double digit. This year, negative 3.3 ang investments mo. So hindi mo talaga alam kung saan kinukuha ni presidente ngayon yung mga sinasabi niya kasi hindi suportado ng mga numero. Opo, Ma'am Cora, si Jade po ito. Magandang gabi po. Kung sakali mang Hi, totoo itong upper middle income country nga tayo,
Kasabay ba diyan yung ano, yung dapat maramdaman ng mga Pilipino na hindi mataas yung presyo ng ating mga bilihin? Dapat gano'n ho yung magiging senaryo. Kung sakali man totoo itong Hindi, hindi kasi ang formula nila ay napakasimple lang eh. Gross national income divided by per capita ay divided by the population ano. Kaya ang sabi ko napaka-simplistic nung threshold ng World Bank. So maganda lang pakinggan pero pagka hinimay mo yung mga numero, ah wala siya masyadong ah kumbaga parang wala masyadong kahulugan kung talagang gusto mong intindihin ang nangyayari sa isang ekonomiya. Mababaw kumbaga. Kaya nga ampaw ang tawag ko eh kasi sa labas maganda, sa loob parang walang laman. Kung ikukumpara mo naman sa ibang mga kapitbahay po nating mga bansa, Ma'am Cora, tulad ng Vietnam, Thailand, dito sa Asia, nasaan kaya ang Pilipinas in terms of competitiveness? Mababa tayo kasi nga mataas ang cost of doing business dito. Inflation mo mataas. We have one of the highest inflation in Asia. We have one of the highest cost of electricity in Asia. We have one of the highest cost of gasoline or diesel actually in Asia. Tapos interest rates mo pataas. Ang peso mo napaka-weak. So how can we be competitive kung ganyan ang environment mo? 'Di ba? So dapat nagfo-focus talaga yung gobyerno natin sa pagpapababa ng mga cost of doing business. So inflation unang-una 'yan. Kaso ngayon kung mataas, syempre yung mga nahihirapan yung mga business, mga negosyante nahihirapan. Tapos tinaas pa ng gobyerno yung minimum wage. So syempre tataas din yung cost nila. So ipapasa rin yan sa consumers. Yung mga consumers mahihirapan bumili, hihina yung household spending. So parang vicious cycle eh. So pag tinaas mo lahat ng cost, ipapasa mo yan sa consumer, yung consumers parang magtitipid, hihina ang benta, hihina ang kita ng mga negosyante. Tapos magle-lay off na naman sila para ang tawag dito, makatipid, no? So pag nag-layoff sila, mababawasan na naman yung household spending. Ganon. So talagang paikot-ikot yan, pero pababa. Kumbaga it's a downward spiral. Yung ginagawa ngayon ng gobyerno kasi they should really focus on reducing the cost of doing business. Linawin ko lang, so dapat ang tututukan o magiging priority ng government mababang inflation. Tapos Oo, dapat yan ang unang-una. tapos susunod na yung mga kita, tataas yung kita ng mga workers. At the same time, dadamihan yung trabaho. Parang gano'n, dadagdagan yung trabaho. Pag binaba mo kasi yung inflation, ibig sabihin pinapababa mo yung pag-angat ng presyo ng bilihin. Kasi mahirap din naman na wala kang pag-angat ng konti kasi syempre hindi yung basis ng growth ng mga negosyante. Pero 1 or 2% inflation is very manageable. Pero ngayon, 6.8%, umabot pa ng 7.2% in the previous month. Mataas yan. So, talagang tatamaan na talaga yung cost nila. Ngayon, pag bumaba ang inflation, bababa ang interest. Okay? Pag bumaba ang interest, so medyo mas madaling umutang sa bangko kasi hindi lang naman equity ang pwede mong gamitin para palaguin ang ang negosyo mo. Pwede kang mangutang pero kung mataas ang interest, tataas din ang fixed cost mo dahil babayad ka ng interest. Kaya kabit-kabit lahat 'yan. So dapat nag-uumpisa yan talaga sa inflation. Kailangan mag-focus talaga sila sa pagpapababa ng pagtaas ng presyo ng bilihin. So sa ngayon, Ma'am Cora, malayo pa tayo doon sa sinasabi nating maaabot natin yung pagiging high income economy. Hindi Malayo. malayo pa. Hindi natin pinag-uusapan kung malapit na, kundi mas malayong malayo na tayo so far. Oo, malayo pa. Hindi pa. Actually, yun nga sa akin parang walang kahulugan sa akin masyado itong ranking ng World Bank kasi kumbaga, kailangan himayin mo eh. Himayin mo. So, panglabas lang yan, kumbaga, salita lang yan, pero ano ba talagang kahulugan yan? Sa akin parang wala masyado.